Magandang hapon. Narito na ang PIA News Cordillera. Ipinagdiwang ng lalawigan ng Ifugao ang ika-80 na Victory Day noong September 2 kung saan kinilala ang tapang, sakripisyo at pamana ng mga gerilya at mga veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig. May ulat si Florida Robles. Kinilala ang lakas ng loob at sakripisyo ng mga Pilipino na lumaban para sa Pilipinas sa kasagsagan ng World War II. Nitong Setyembre 2 ay pinagdiwang ang Victory Day sa Ifugao na may temang Saluting the Guardians of Freedom, Honoring their Valor, Defended Liberty and Peace. Victory Day is a solemn reminder of the courage and dedication of those who fought for freedom. A chance to honor their memories and reaffirm the values of peace and justice they defended. It is also a moment for reflection of the cost of war and the importance of reconciliation among former adversaries, embracing a hopeful vision for future generations. May you take to heart the legacy of our veterans. Let their audacity and sacrifice guide you to defend our freedom, to serve with integrity, and to carry forward the responsibility of building a strong and peaceful nation. Sa mensahe naman ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr., ipinahayag nito ang kanyang pasasalamat sa mga veterano, sa kanilang mga pamilya at sa mga komunidad na nagsakripisyo para sa kalayaan. Nanawagan din ito sa mga kabataan na kumuha ng inspirasyon sa katapangan ng kanilang mga ninuno at ipagpatuloy ang kanilang legasya ng pagmamahal sa bansa at paninilbihan. Freedom is not inherited without duty. Each generation must defend it. Let us live with the same valor as those who came before us. Let us face our challenges with courage, just like what our forebears showed us. Let us always remember the guardians of freedom are not only those in our history books, they are also here among us. Let us rekindle in the present generation the true character of compassion, courage, and love for our neighbors. Noong Setyembre 2, 1945 na nagtapos ang World War II matapos mahuli si General Yamashita sa Kiangan, Ifugao. Florida Robles para sa PIA News Cordillera. Binigyang diin ni General Romeo Browner Jr., Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, ang magandang ugnayan ng Pilipinas at Japan. Ayon kay Browner, kung magkalaban noong ikalawang digmaang pandaigdig ang dalawang bansa, ngayon ay magkasangga sila sa pagharap sa iba't ibang hamon. Inilahad din ito ang paglagda ng Reciprocal Access Agreement o RAA na niratipikahan ng Kongreso ng dalawang bansa. Paliwanag ni Browner, sa bisa ng kasunduan ay makapupunta na sa Pilipinas ang mga Japanese forces para makipagsanay sa mga Pilipino at ang mga sundalong Pilipino naman ay maaaring ipadala sa Japan para makipagsanay doon. Anya, bago pa man ang paglagda ng RAA ay lagi nang nakaagapay ang Japan sa Pilipinas, hindi lamang sa pagpapaunlad ng kapabilidad ng armada kundi pagdating din sa humanitarian assistance at disaster response. Isa ang Japan sa 4 na bansa na may informal coalition kasama ang Pilipinas, United States at Australia. In the past, we were enemies. Today, we are friends with the people of Japan. They have also helped us with our capability development.
They have donated radar systems. And with their radar systems, we are now capable of watching our seas. We are now capable of monitoring intrusions into our exclusive economic zone and into our territorial waters. Aside from this, they have donated ships to our Philippine Coast Guard, and hopefully very soon they will be donating ships to our Philippine Navy. Ipinagdiwang din ng Baguio City ang Victory Day nitong September 3. Mahalagang papel ng mga lumaban sa ikalawang digmaang pandaigdig, binigyang diin. Narito ang report ni Reggie Cawis. Muling binigyang pugay ang mga pederano at individual na nag-ambag para sa pagkamit ng kalayaan sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon kay Miguel Angelo Villarreal ng VFP Sons and Daughters Association at Philippine Veterans Bank, marapat lamang bigyang pagkilala hindi lamang ang mga veterano na lumaban kundi maging ang mga individual na tumulong para magtagumpay ang bayan sa nasabing laban. So Victory Day is not just remembrance, it is a call to action. To live lives worthy of their sacrifice. To build a nation that honors their legacy not just in words but in deeds. Binigyang diin din nito ang mga aral na iniwan ng mga veterano gaya ng pagiging matatag, pagkakaisa at pagbibigay serbisyo sa bayan. By preserving their legacy, affirming their victories, and ensuring that their bravery will never be forgotten. Ultimately, this initiative contributes to building a stronger Philippines, one where every citizen knows the price of freedom and their duty to protect it. Matatanda ang nilagdaan ni Japanese Imperial Army General Tomoyuki Yamashita ang surrender paper noong September 3, 1945 sa Camp John Hay matapos itong maaresto sa Kiangan, Ifugao. Bilang pag-alala sa mahalagang araw ng kasaysayan na ito, idineklara ang September 3 bilang Special Working Public Holiday sa buong bansa, alinsunod sa Republic Act 11216. Reggie Cawis para sa PIA News, Cordillera. Hinihikayat ng TESDA mga naghahanap ng trabaho na makibahagi sa 2025 World Cafe of Opportunities na gaganapin sa Baguio Convention and Cultural Center sa Setyembre 8 araw ng Lunes. Daang-daang mga trabaho ang naghihintay para sa local at overseas employment. Pinapayuhan ang mga makikibahagi sa aktibidad na dalhin ang mga updated resume o curriculum vitae. Ang World Cafe of Opportunities ay isa sa mga estratehiya upang maiugnay ang mga graduates o alumni ng technical vocational education at training sa mga employment opportunities. The date to September 8 niya, World Cafe of Opportunities. Yun nga, sabi natin, it's a National Textbook Day, it's a job fair, and it's a one-stop shop for the government services. We invited our line agencies also to frontline their services, or at least if you need technical assistance at the Gintoy line agencies tayo invited no September 8 sa Convention Center, Baguio Convention Center from 9 to 5 p.m. Nabigyan ng pagkakataon ng mga former rebels sa Abra na bumalik sa lipunan kung saan isinagawa ang orientation at application process para sa local amnesty para sa mga ito sa Lagangilang noong September 2. Layunin ng aktibidad na matulungan ang mga former rebels na mag-apply ng amnestiya. Sa ilalim ng programa, mapapawalang sala ang mga ito sa krimen ginawa nila gaya ng rebellion, sedition at illegal possession of firearms. Tutulungan ang amnesty program ang mga dating rebelde na bumalik sa lipunan at makapumuhay ng normal. Hinikayat naman ni 501st Infantry Brigade Commander Brigadier General Dean Mark Mamaril ang mga nalalabing rebelde na magbalik loob na sa pamahalaan at tumulong sa pagpapaunlad ng bansa. Formal nang idineklara ang Mountain Province na may status ng stable internal peace and security.
Ito ay sa bisa ng Resolution number 2025-333 na iginawad ng Sangguniang Panlalawigan ng probinsya. Ginanap ang deklarasyon sa Leonard Mayan Sports Complex sa Bontoc kamakailan. Ang pagkakadeklara ng isang lugar sa status na SIPS ay nangangahulugang ang lugar ay payapa at itinuturing na malaya sa impluwensya ng communist insurgents. Magsisimula ang deklarasyon sa rekomendasyon ng Local Peace and Order Council at i-a-adapt ng lokal na pamahalaan. Kasunod nito ay ang pagpasa ng mga lokal na opisyal, Philippine National Police at ng Philippine Army ng Joint Resolution para sa deklarasyon ng SIPS. Sa pagdeklara nito ay inaasahang magkakaroon ng ligtas na kapaligiran para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng komunidad. Kamakailan na itinanghal ang La Trinidad Municipal Jail bilang Best Municipal Jail sa rehiyon at sa buong bansa. Mahalagang papel ng ugnayan binigyang diin. Narito ang report. Malaki ang naging papel ng malakas na pakikipag-ugnayan ng La Trinidad Municipal Jail sa kanilang mga partners at stakeholders upang makamit nila ang Best Municipal Jail sa rehiyon at sa bansa. Ayon kay Jail Inspector Norman Palangos, Jail Warden ng La Trinidad Municipal Jail, malaking tulong ang iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan sa pagkamit nila ng pagkilala. Mga arts program natin, mga learning system natin, tuloy-tuloy naman yun para sa mga pinakapagkamos with the help of TPS. Tapos yung livelihood product din ng ating mga PDL na hindi naman nagsasawa ang LGU na nagbibigay ng support. Katulad ng bayong making natin na naisisave naman namin, na ibibinta natin sa labas na kahit paano ay marami-rami naman. And then, implementer din tayo sa PAP program ng DAR, yung Poverty Against Program Against Hunger and Poverty. Ano naman doon, tinutulungan natin yung mga maliliit na pook na beneficiaries ng DAG. Doon tayo kumukuha ng mga pinta nila para tulungan silang medyo umangat. Aniya, patuloy din ang ginagawang suporta ng kanilang mga personnel upang mabigyan ng angkop na tulong hindi lamang mga persons deprived of liberty, kundi pati na rin ang mga pamilya ng mga ito. Tinitignan natin yung mga pamilya ng PDL natin na medyo nakakailangan. At kung ginagawa ko namin, medyo nag-aambag-ambag ang grupo ng mga personnel para makamitin naman natin kahit paano na ibibigay natin sa pamilya nila. Tinitignan natin kung ano yung talagang pangangailangan nila. Just like kung meron mga baby, bibigyan natin ng mga dayang gatas. Isa ang La Trinidad Municipal Jail ang nabigyan ng parangal sa ginanap na 34th anniversary ng Bureau of Jail Management and Penology Cordillera kamakailan sa Baguio City. Inilunsad ng Benguet Police Provincial Office ang Project Gulong ng Swerte. Kabuang 25 na benepisyaryo ang tumanggap ng tulong, kabilang na ang 16 na physically challenged individuals at 9 na Benguet PPO personnel na may medical conditions. Ang mga may kapansanan ay tumanggap ng bagong wheelchair, isang sako ng bigas at grocery packs. Isa sa mga benepisyaryo na batang lalaki na may cerebral palsy ang nabigyan ng walker, school supplies at laruan. Samantala, ang mga Benguet PPO personnel ay tumanggap ng tig 10,000 pesos cash assistance mula sa Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development na pinamumunuan ni Governor Melchor Diclas. Nakalayo na rin kami. Gusto 2,000 na rin na wheelchairs Luzon, Visayas. Lalong dumadami rin yung sponsors kasi ang PNP naman walang nakalaan para dyan. So, i-depend on our sponsors, lalo na pag nakikita nila yung genuine community services natin. So, we are very thankful sa mga generous hearts na palaging sumusuporta sa ating mga at mga ibang kapulisan pa. 40 mga estudyante sa Bonifacio Elementary School sa Baguio City ang nakatanggap ng regalo mula sa Joint Task Unit Panagkaykaysa at Project Kalinga Team ng Regional Mobile Force Battalion 15.
40 mga estudyante sa Bonifacio Elementary School sa Baguio City ang nakatanggap ng regalo mula sa Joint Task Unit Panagkay-Kaysa at Project Kalinga Team o PKT ng Regional Mobile Force Battalion 15. Nabigyan ang nasabing mga estudyante ng bagong bag at iba't ibang mga school supplies. Ang nasabing program ay isa sa mga aksyon ng kapulisan upang itaguyod ang pagkakaisa at isulong ang kapakanan ng komunidad. The Regional Mobile Force 15 are working tirelessly to keep our community safe with strength and precision. Our unit stands strong in solidarity, providing unwavering support to wide area operations, ensuring peace and security for all. With CWOW's proven reliability and commitment, we are firm in our mission. Rest assured that we will continue to uphold our duty with honor and integrity. Together, we serve with dedication and excellence. Hinihiling naman ng RMFB 15 sa mga mag-aaral na magsikap sa kanilang pag-aaral dahil sila ang susunod na magiging mga leader na magproprotekta, maglilingkod at magsisilbing inspirasyon sa susunod na henerasyon. Ang aming mga benepisaryo, hinihiling ng Regional Mobile Force Battalion 15 na bawat aral ay maging hakbang tungo sa inyong pangarap. Lumago kayo na may disiplina at tapang at balang araw ay maging mga leader na magproprotekta, maglingkod at magsisilbing inspirasyon sa susunod na henerasyon. Ang Project Kalinga ng RMFB 15 ay isang progresibong proyekto na naglalayong ilihis ang mga kabataan mula sa maling landas. Ito ay sa pamamagitan ng pakikipagtulungan at maayos na pakikipag-ugnayan ng mga kapulisan, kanilang mga partners at stakeholders at mga mag-aaral. Isa rin ito sa mga counter-white area operations nila upang paunlarin ang lipunan upang hindi sila madaling kapitan ng manipulasyon at pananakot ng communist terrorist groups. Nagpasalamat naman ang pamunuan ng Bonifacio Elementary School sa nasabing gift giving at sa walang sawang pagsuporta nito sa paaralan. Inaasang mabibigyan ng iba't ibang tulong ang mga biktima ng illegal na droga sa Kalinga. Kasunod ito ng pagbubukas ng unang bahay silangan sa Tabuk City kamakailan. Si Rod Asurin para sa report. Binuksan na ng Philippine Drug Enforcement Agency kasama ang lokal na pamahalaan ng Tabuk, ang Department of Interior and Local Government at Philippine National Police ang kauna-unahang bahay silangan sa lungsod ng Tabuk noong Agosto 20, 2025. Ang pasilidad ay matatagpuan sa dating Tabuk City Police Office na katabi lamang ng City Hall. Ang bahay silangan ay isang reformation center para sa mga drug personalities na hindi kwalipikado na may ipasok sa mga treatment and rehabilitation facilities. We will offer not just a shelter but skill trainings and a pathway to reintegration into society as responsible and productive citizens. Idinagdag pa ni Gorospe na ang operasyon ng pasilidad ay nakabatay sa whole of nation approach kaya't katuwang ang lokal na gobyerno at mga ahensya ng pamahalaan sa pagpapatakbo ng nasabing pasilidad. Samantala, ipinahayag naman ni Tabuk City Mayor Darwin C. Estraniero ang kanyang buong suporta sa programang ito. Inaasahan din ni Estraniero na magiging mas madali, maginhawa at abot kaya ang proseso ng pagpapagaling at pagbabago para sa mga drug offenders sa lungsod na nagnanais magbagong buhay at makiisa muli sa komunidad. Mula sa PIA Kalinga, Rod Asurin para sa PIA News Cordillera. Patuloy na itinataguyod ng National Irrigation Administration UNIA ang mga solar-powered driven irrigation projects upang mabigyan ng patubig ang sakahan. Ilang solar-powered pump irrigation systems o SPIP ang itinatag ng National Irrigation Administration Kalinga Irrigation Management Office sa kanilang nasasakupan. Kabilang narito ang mga nakalagay sa service areas nila sa Upper Chico River Irrigation System at sa ilang communal irrigation systems. Nakalagay ang mga ito sa mga Eucharist tail end areas o mga lugar na may mataas na elevation kung ikukumpara sa water source na kadalasang nakararanas ng kakulangan ng supply ng tubig lalo na sa dry season. Malasakit. Ito ang ipinadama ng mga kasapi ng First Apayao Provincial Mobile Force Company para sa mga mag-aaral at residente ng Kuliman Upper Atok Flora, Apayao.
Kamakailan ay natapos ng First Apayao PMFC katuwang ang mga barangay kagawad ang tulay para sa makabagong pag-asa. Kung dati ay kinakailang tumawid ng mga mag-aaral sa maliit na sapa upang makarating sa kanilang paaralan, ngayon ay hindi na. Itinatag sa ilalim ng revitalized police sa barangay. Ang nasabing tulay ay nagsisilbi ngayon na ligtas at maayos na daanan ng mga estudyante at residente. Formal lang ipinasakamay ng DSWD Kapit Bisig laban sa kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services ang bagong gawa na drainage canal at pathway sa mga residente ng sitio Foyayong Bontoc Ili sa Mountain Province noong September 1. Ang mga miyembro ng komunidad ang nagplano at nagpatupad sa proyekto na pinondohan ng DSWD Kalahi Seeds ng 1.2 million pesos at mahigit 10,000 pesos na counterpart mula sa barangay LGU. Layunin ng proyekto na maiwasan ang mga pagbaha, mapalakas ang kalinisan at waste management at mabigyan na ligtas na akses ang mga residente. Itinataguyod din ito ang ligtas na paglalakad at magandang kapaligiran para sa komunidad. Nakibahagi sa pagdiriwang ng 116th Charter Anniversary ng Baguio City ang 4 na mining companies. Mini Mine Tunnel Museum binuksan sa Session Road. Si Reggie Cawis para sa report. Nagkaisa ang Benguet Corporation, Itogon Suyok Resources Incorporated, Lipanto Consolidated Mining Corporation at Philex Mining Corporation para bumuo ng miniature mine tunnel sa Session Road. Binuksan ito mula August 31 hanggang September 1 bilang bahagi pa rin ng 116th Charter Anniversary ng lungsod ng Baguio. It's really more of bringing back the memories. It's a memory lane for many of our families who were brought, one way or another, have been brought up in the mines or who live in the mines or who have families that have been brought up in the mines. Itinampok ng bawat kumpanya ang kanilang mga lumang kagamitan at materyales sa pagmimina maging ang larawan mula sa kanilang mga museums. Bahagi rin ito ng pagpapakita kung ano ang ginagawa sa loob ng mga minahan at kung ano ang kontribusyon ng pagmimina sa pag-unlad ng lungsod ng Baguio. Business is thriving now in Baguio because of this. And of course, yung income generated within the mines are being spent here in Baguio. So, kung makita nyo ngayon is even the mines now are offering in terms of tourism also. The employees of the mines come here and spend their money here. Even their kids, their children go to school here. So, yan po yung contributions ng mines dito sa Baguio City. Sa 2 araw na aktibidad, nasubukan ng ilang residente at bisita sa lungsod na pumasok sa mini mine tunnel. Yung economy natin grew because of mining as well. Ito yung foundation ng ating economy sa Baguio. So, mabuti na rin at we have to go back to history, ma-appreciate natin, makita natin kung paano nag-evolve yung mining. Yung father po namin is nag-work din po sa mines. Natutunan ko po yung kung ano po yung ginagawa nila doon. Paano po na-process yung mga minimina po nila. Yun nga po yung mga forefathers po natin, yung fathers po namin, andun din po nagtatrabaho hanggang ngayon. And I think, ayun po, makikita po yung importance po pa rin ng mga mining industries and of course yung communities po natin. Reggie Cawis para sa PIA News, Cordillera. Makukulay at sariwa na iba't ibang prutas ang itinampok ng Sablan sa pagdiriwang ng kanilang fruit festival. Mga fruity floats, pumarada. Nagbabalik si Reggie Cawis. Hindi nagpatinag sa maulang panahon ang mga residente ng Sablan Benguet para iparada ang kanilang mga fruity floats itong September 2. Bahagi ito ng selebrasyon ng 11th Fruit Festival ng Bayan na may temang In Every Seed, A Shared Dream, In Every Fruit, A Shared Future. Ayon kay Mayor Alfredo Dacumos Jr., ang naturang festival paalala rin sa tunay na yaman ng Sablan, hindi lamang ang mga prutas kundi maging ang lakas ng mga residente at ang mayamang kultura ng bayan. On behalf of the municipal government, I extend my deepest gratitude and administration. But this festival is also call to action
It challenges us to dream bigger and to build a brighter future for Sablan. Aniya, ang pagdiriwang ay isa ring panawagan para sa mas malaking pangarap at mas maliwanag na kinabukasan ng Sablan. Siniguro nito ang buong suporta ng pamahalaang lokal sa komunidad, lalo na sa mga magsasaka roon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga trainings at educational programs. Tuloy tayo nga isip-simpa dagito yung dumapay nga program sa pagpiti prutas o kasi kat ma-maintain tayo dato yung pagka-fruit basket o bingket. Iso nga ada jaya apan nga 11 hectares jay bayabas, paida bayabas nga aramiton tayo nga demo farm nga mulaan tayo mutlang ti na klase-klase nga prutas tapno kasi iso iti maging may samot nga tourist spot dito ente. Tiniyak din ng Metro Police Development Authority ang kanilang suporta sa kilalang Fruit Basket of Benguet. In terms of socio-economic development, inyamat ti mabalin tayo nga isuporta. Mabalin nga suportaran tayo, dagiti programs tayo nga mangisulong ti socio-economic development ti maysa nga membro iti list. Patuloy natin papalakasin ang mga programa para sa agrikultura mula sa assistance hanggang sa pagsuporta sa farm-to-market roads at iba pang proyektong makakatulong upang mas mailapit ang inyong ani sa merkado. Adda nakadwa ken kakampiyo ijay kongreso. Mangpanday itilinteg para iti panagrangay ken panagbirok iti pagsayatan iti farmers. Mangrugi iti panagmula aging kamailako dagiti produkto tayo. Reggie Kawis para sa PIA News, Cordillera. Hindi lamang pala sa gulay mayaman ang Cordillera, kundi pati na din pala sa mga prutas. Yes, of course, and we have to support local. Yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, Philippine Information Agency Cordillera Administrative Region at sa X-App sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Debbie Ivasco Gasingan. At ako naman po si Clint Isvan Totanes, na Imbag Amalog.